everyone, this is Edward Duque again from Honda Crest Cainta. Today, magre-release tayo ng Honda CTV na Obsidian Blue. So ngayon, pinapaayos natin yung unit. So yun, pinapaayos natin yung tint kay Boss Mark. Tapos after itint, ipapa-car wash natin. Tapos tatanong natin kay client kung gusto niya nang patanggal yung mga plastic. So yan, Obsidian Blue. So first time natin mag-release ang Obsidian Blue na V-variant. May mga RS na tayong releases na ganito, pero sa ngayon V-variant. So yun guys, naayos ngayon yung unit natin kay Sir Dominic. Hinintay din natin yung client para pagdating niya, ready naman na yung mga documents. Tapos magpipirma na lang kami. And then after nun, pag ready na yung unit, check na lang namin. So ngayon, gusto ko lang sa inyo pakita yung mga available nating units. So yung mga available nating units, meron tayong hatch. Yan, kung gusto nyo ng hatch, may lowdown din tayo. BRVS, zero down. Meron tayong zero down yan. 20%, pag approve kayo ng 20%, kontakin nyo ako. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga promo natin. For V-variant, HRV meron tayo. BRV VX, Opal. Ito may-ari na nito. Ito nakatinta. So ito, meron din tayo. So if ever interested kayo, CRV. Sa CRV, tingnan natin kung makakuha tayo kasi normally sa CRV, sa CRV kasi depende sa availability sa planta. So sa ngayon, wala naman kami masyadong, yung mga nagtatanong dyan kung ilan yung pila namin for the RS, yung EV natin, which is yung hybrid. So sabihan nyo ako, wala pa naman tayo masyadong pila. Pero pag yung blue, medyo ganung kulay, yung blue, medyo may client ako isa, tapos the rest may mga tayo si Sir Go yun. So hinintay natin yung niya, yung unit niya. So basta pag interested kayo for the RS natin ng hybrid na CRV, tignan natin kung ano yung pila. Pero alam ko sa red, sa white and gray wala naman nakapila. Pero pag interested kayo, sabihan niyo ako. And then for the V-variant naman ng CRV, may mga units naman. So, tapos may discount naman tayo. Check nyo na lang po sa akin. Then dito, HRV. Yan, S-variant na Platinum White Pearl. Tapos ito is S-variant ng CT. Tapos black top ng Brio. So for the CT, yun, uulitin ko. For the CT, S and V, wag nyo na pong hanapin yung zero down. Meron tayong 20%, very competitive yung binibigay namin, and syempre mababa yung yung down payment. So for example, for the S variant, nagbibigay kami ng 8,000 down payment, and then for the V variant, meron tayong 13,000 lang. So yun. For the BRV, sa BRV natin, madami tayong promo din. So yan, meron tayong for the VX, VS variant, meron tayong low down, meron tayong zero down for the sa BRV. So check nyo lang. For the Brio naman, meron din tayong, syempre may zero down din tayo. Tapos for V variant, for the Brio, sa Brio huwag na kayo maghanap ng 15%. For 20%, zero down tayo. So ito, meron din tayong V variant ng HRV. Yan. Tapos yung nagtatanong sa E-variant, V-variant ng Civic, meron po tayong available na Civic. Yan. Tapos black top ni Stellar, Diamond, Pearl. Ito, baka sa Saturday release na natin. So shoutout kay Sir De Vera. And then, yun, shoutout pala sa client natin, si Sir Jeff Agustin and si Ma'am Micaela. Hi. So hinihintay na lang natin yung unit niya. So more or less baka mga third week natin na-release yun. Tapos si
Sir Dominic Tukay. So bago nating client yon. So congrats sir, na-approve tayo kahapon lang. So one day, yung pag-process na ng ano natin ng application natin kay Sir Dominic, one day lang na-approve na siya. So ito naman sir, unit mo. So na-approve si Sir Dominic ng Honda City RS. So from ano pa siya? From Batangas pa siya kung di ako nagkakamali. So yun, kukuha siya dito sa atin. Same as Sir Jeff, from Batangas din sila. Tapos kukuha din sa atin. Pero si Sir Jeff, platinum white pearl naman ang kukunin niya. And then, syempre yung M-Gray natin for Saturday. Isan ba yun? M-Gray na V-variant. Hanap natin. Kay Sir Jan naman. Jan umugtong. Baka nandun sa may labas. Baka yun o, yun nandun. Yung gray doon sa labas. Sir Jan, so tuloy na tuloy tayo by Saturday. So hinihintay ko lang din. Kumbaga ipapacheck natin lang sa bangko yung ano natin. So yun, for the RS, meron din tayong down payment, low down nga, low DP na which is 18,000 lang based on 15% pag na-approvean kayo. And for the 20%, maganda rin ang binibigay natin. So meron tayong Meteoroid Gray, meron din tayong Ignite Red. Tapos hinihintay ko lang yung ano, may sa mga nagtatanong ng white, i-order po natin. So pansinin niyo po dito yung ano natin, nakabubong yung mga units natin. So hindi kami nag-order ng sobrang dami. So we make sure na yung makukuha nyo is fresh from the planta. Kasi napakadali lang naman magpa-order, magpa-pull out ng mga units. So yan, check nyo po. Nakabubong, may alikabok pero hindi siya nauulanan. Tapos yung mga nandun kasi sa labas, halo yan eh. Yung mga kakarating lang and yung mga ano yan, sa mga ibang dealer na nagpapano sa atin. Kasi may mga sister company tayo na nagpapaiwan dito. Kasi baka puno na dun sa stockyard nila. Pero dito po sa Honda Cainta, we make sure na very fresh yung mga units no, na makukuha natin. Sir Mugtong, yan po. So, yung V-variant. So, pansinin nyo, more on ano tayo, Honda City. So, bakit more on Honda City yung nagbebenta natin? Meron tayong mga BRV, pero mas madami yung city natin. Which is bakit? Which is dahil may mga zero down kasi ino-offer yung mga ibang dealer. So kami ang ino-offer namin is 20%. Kayang-kaya namin tapatan, 20%. Pero may down payment tayo pero hindi sobrang layo. So imagine for the S variant, 8,000 lang and V variant is 13,000. Pero makakasave kayo for the 60 months ng monthly na 1,000 plus. So napakalaking magiging ano natin doon, magiging savings natin doon. So mamaya samahan nyo ako, i-release natin yung unit ni Sir Mugtong, itong Obsidian 2. And then ide-demo natin, okay? So maraming salamat. So stay input lang po kayo. Yan na. Kunin ko muna sir yung susi. Ano muna natin yung color. ganda ng kulay. Sir,
Dito muna tayo. So, check muna natin sir yung ano, tools. Box ng binili mo. Yes sir, dashcam. Jack sir, nandito. Ito yung jack. Yan. Tapos ito yung spare tire niya. Yung mga pwede yung ano sir, ilagay dito, palagay na lang din. Para hindi ka na masyadong ano. Ito sir. Ito, sarap nito kasi ano eh, baso to eh. Okay, okay. Bilisan natin sir kasi ikot tayo, no? Apo. Yan. So, sir, congrats. Ano natin? Congrats sir. Thank you po. So, sir, dami mong bitbit sir. Ako na bibigatan. Iwan mo na dyan sir. So, pinabayaan ko na po yung ano, pinabayaan ko na yung ano, yung mga tawag dyan, plastic, para at least ikaw na bahala magbaklas sir. Oo. Kasi seat cover dapat na, pero tingnan natin kung anong ano. Pero sir, ganito ang ano natin, sa pagdating sa tint, yung ito 3M tint, full front, libre sir, di ba? Medium siya, so medyo maliwanag naman siya kahit pa paano, since kumbaga hindi ka pa naman ganun katagal mag-drive, di ba? Yan ang pinaka-safe kasi. So sa ngayon, wag mo munang ibababa, wag mo munang pupunasan. So hayaan mo lang siyang ganyan. So ito, obsidian blue pearl siya, sir. Mapapansin mo, nag-iiba-iba yung kulay niya. Parang naninilaw siya, na parang nangingitim and nagbo-blue. So yan. So yan, tignan natin sir. Ikot natin. Ikot-ikotan natin, bubong. Gilid. Yung sa driver side, hindi na tanggal yung ano? Yes sir. Pero ginagano lang yun sir. Iniikot lang siya, tapos iano lang natin. Tapos dito sir, ito, gusto mo tanggalin na natin sir? Sige po. Pero papalinis ko ulit sir ha. Palinis natin mamaya. Mamaya na sir, sa kanila na. Tapos sir, pa-start sir. First start, ikaw na bahala. Sige po. Kaya mag-start, walang clutch yan sir ha. So ang pag-start niyan sir, ganito. Ayusin mo muna sir yung upuan mo. Okay. Tapos preno. Kahit saan to lalagay? Kahit saan sir pwedeng ilagay. And then push start. Isang click lang sir. Yan, wag mong bababad. Okay. And then ngayon sir, mapapansin mo nakabukas yung headlight natin kasi meron tayong tinatawag na auto headlight. So naka-on siya lagi. Once na medyo masense niya na madilim yung madilim yung paligid natin or yung katulad niyan sir, nakabubong tayo, di ba? So ngayon, buksan natin ilaw, fog lights, pa-hazard na lang sir. Yan, tapos double check natin sir ulit yung mga ilaw natin. Ganda talaga ng ano, ganda talaga ng blue, no? Parang yun, nagdidilaw. Ilaw sir. Ang ilaw natin sir, naka DRL. Yan po. Halogen, projector type. Projector type sir, yan yung parang may lens. High beam natin sir, para makita mo. High beam. Okay. Okay. Fog lights, okay. Yung fog lights ba sabay siya nag-open sa headlight? Meron siyang switch sir. Meron din. Yes sir, may sarili siyang switch. Pag yung auto headlight niya sir, hindi siya automatic nagbubukas yung fog lights. Okay. So, yes sir, may switch talaga siya. Once na binuksan mo yung ano niya, yung ilaw niya, tsaka siya magbubukas sir. Sir, yan yung pinaka natin. So ito chrome, ang pinakaiba nila sa mga RS, naka-chrome siya, matte to. Yan. Tapos yung ano natin, mga halogen. Hindi siya naka-LED. Pero if ever magpapapalit ka sir ng bumbilya, may mga LED naman. Tapos to sir, LED. Yan. Tapos chrome handles. And then naka-smart entry tayo sir. Kung nasa yung susi, nakalock yan, gagawinin mo lang yan, mag-auto lock. Okay. Lahat sir. Pag pinindot mo yan, mag-lock. So ganun, pagdating sa pag-lock sir, ito, kung hindi mo hawak yung kuwari, nasa bag mo, di ba? Or nasa bulsa mo. Pipindutin mo lang yan, tapos magla-lock na yan. Pag i-unlock mo sir, hawakan mo lang ganyan. Pero pag nasa loob yung susi, hindi siya magla-lock. Yes sir, hindi po siya magla-lock. So yan, tingnan natin. Tapos ito sir, 16 inches alloy wheels. So, ang kinagandahan sir ng V variant, elegante siya tignan. Pag yung RS naman, sporty. Yes.
Dito sir, check nyo po. Yan, okay naman na, no? Tapos ilaw, yan. Tapos ito sir, yung vanity plate. Ang vanity plate natin, ito yung conduction sticker. So sa ngayon, ang pinaka coding natin is Thursday po. So iwasan po natin Thursday. Pero pag lumabas yung ORCR niya, magbabago pa siya. So yan, okay naman na. Gusto sir, upo ka muna doon. Demo kasi yung ano, mapasok ka na rin. Demo kasi yung features. Tara sir. Upo, tara. Pa-experience natin. Yan sir. Ang kinagandahan dito sa sa Honda City na V, para na siyang sa RS. So ito sir. Max cool ang ginagamit yung max cool na yan sir. Kunwari pag sobrang init ng loob mo, max mo yan, lahat mag-automatic yan para mabilis siyang lumamig. Tapos meron tayong auto. Ang auto sir, yan yung auto climate. Yan yung pag pinindot mo siya, bahala siya mag-adjust sa fan, tapos dito sa temperature siya na bahala. Pero pag in-off mo naman, pag ginalaw mo yan, di na mag-auto yan. So sa ngayon, ito sir, pag pakaliwa, papuntang blue, palamig. Pag pakanan, painit. Yan sir, di ba nagpupula yung tapos nagbo-blue. Yan. So, pinakamababa niya is 18. Ano yung low? Yung low niya sir, 18. Kumbaga yun yung pinakasagad niya. Sagad na lang. Tapos, pag pakanan sir, painit yan na painit hanggang maging heater. So, magagamit mo yan sir pag nagtagaytay ka, medyo malamig, or pag medyo umuulan at masyadong malamig yan, magagamit mo yan. Pero normally sir, mag 24 ka, malamig na yan kahit sa aircon ng bahay sobrang lamig na yan. Tapos kinagandaan dyan ma'am, meron kang ding aircon dito. Yan, tapos pagdating dito sir, front, ito yung hangin dyan sa unahan. Tapos rear, yan yung defogger po sa likod. And ito yung natin sir, air circulator niyan. Ginagamit niya sir kung gusto mong medyo fresh yung air sa labas, buksan mo yan, maamoy mo yung labas. Pero ang disadvantage yan, pag nasa city tayo, maamoy mo yung usok. Plus mabilis madumihan yung pinaka cabin filter natin. AC sir, ito yung on off ng AC, kumbaga ito on off ng fan and adjustment ng fan, nakadial po siya lahat. Tapos ito sir, yung sa charger nyo na 12 volts, pero ngayon wala po tayong memory card, so kailangan mong sir. Tapos ito sir, hindi tuloy natin sir matry pero ikaw na bahala sir, na may manual naman dun. Sir, magkano to ulit para sa mga nanonood sa atin? Magkano yan? Nabili ko siya nung 11/11, nung price na is for 699. Okay. Tapos meron na akong voucher na less 1.5, so nasa 3K na lang siya. So yun, so mura na siya. Bahala ng, ang kinagandahan kasi dito, naka-indoor, so hindi kailangan magbutas ng sa likod. Kasi normally yung likod, binubutasan kasi yun para sa kabitan. Ito nasa loob ng mismong kotse, and then na-a-adjust siya. Plus 4K. Yung maganda dito, 4K yung resolution niya. Parang GoPro na rin. Tapos yan sir, USB type. Yan. Then dito sir, sa side na to, yan, mag-start tayo dito. Normally dito nag-start pero sa ngayon, ito na. Fabric to sir. Fabric, tas chrome handles. Dito sir, ito yung natin, power fold po ng side mirror. So yan, napo-fold po siya. Pag nag-lock, magpusa din siya, nagpo-fold? Hindi siya nagpo-fold sir. Okay. Yun yung difference siya from the other brand po, or meron po tayo niyan sa Honda Civic and the Honda CR-V. Pag pinindot mo yung lock, magpo-fold po siya. And then dito sir, ito sir, siguro malamang alam mo na to. Left and right. Tapos ito sir, yung up and down pagdating sir, adjustment ng side mirror natin. Pero mukhang pareho lang tayo sir ng sitting position Adjust na rin natin. Yan. Tapos sir, dito yung center lock. Yan. Tapos sa window natin, ilalak ko na sir para hindi ma-aksidenteng saraduhan. Huwag niyo sir gagalawin, siguro mga 3 days to 4 days. So unang-unang araw yung ngayon. Tapos sir, makikita mo 3M tint, may mga 3M tayo, makikita mga tatak. Eventually mabubura yan. Pero dyan mo makikita sir kung original yung tint. Tapos dito sir, yung auto natin, pag sinabing auto, isang pindot mo dyan sir, sasagarin mo na pindot, bababayan sa. Pag wala sir, kailangan mong pindutin na hindi mo bibitawan yung switch. So yung difference yung dalawa. Dito kasi sir, habang nagdadrive ka, palapit ka sa toll gate, pindutin mo di na mo ng pindot dyan,
bababa habang tumatakbo ka. So hindi mo kailangan nung attention mo dito, hayaan mo lang siya. So yun yung purpose niya. Dito sir sa side na to, sa left side, meron tayong vehicle stability assist. Yan sir yung pang anti-skid po sa mga pagpaliko, ganyan. Yan sir. Tapos itong vent natin sir, na silver accent with chrome po yung pinaka lever po. Tapos dito sir yung bukasan ng gasolina sa left side. Dito sir, napapansin nyo po. Ito sir, yan. Sa baba sir is yung sa ano naman, sa makina. Buksan natin mamaya. Yes sir. Tapos dito sir, yung tinatanong mo kanina, yung switch ng fog lights. Ito yun sir. Ito sir. Yan. Off, yan yung naka-off, yan naka-on na sir. Tapos ito naman sir, yung sa fog lights. Ito naka-park light. Leave natin ng naka-auto. Pag naka-auto sir, magbubukas siya. Tapos pag nadaan ka sir sa maliwanag, mamamatay yan. Tapos end off. Yan, i-off natin. Pero maganda yun sir, kahit pa paano lagi naka-auto lang. Kasi kunwari, dumadaan ka ba ng Ayala tunnel? Sir, diba normally kasi from Cavite to Ortigas, ganyan, diba? Habang nagdadrive ka tanghaling tapat, syempre nakapatay yan. Pagdating mo sa pinaka-tunnel, mag-on siya. Tapos paglabas mo ng tunnel, mag-off siya. Yan sir. Tapos dito naman on-off yan. Yan sir. Tapos yung sa sa signal light, alam mo naman yun sir dahil aral mo lang mag-drive, di ba? And then ito sir yung sa natin, audio controls natin. Minus and plus, next and forward or backward po. Tapos ito yung scroll, ito yung sir yung up and down. Yan yung scroll na yan. Tapos yung source sir, ang source kunwari, source mo for USB, FM or AM or Bluetooth ng mismong phone mo. Ano kayo sir, naka-Apple? Apple po. Apple, mamaya connect natin yun sir. And then home sir, makikita mo sa home, 10 kilometers lang, so mababa ang milyahe mo. So batang bata or very fresh ang unit mo. And then ito sir, ito yung menu. Pag nag-home ka, menu, yun yung mga information. Sa ngayon sir, yan sa mga settings ng time, ikaw na bahala sir kung ano. Ito sir yung sa Honda Sensing, ito yung na-on off. So itong safety support na to sir, dalawa yung pwede mong i-on off kasi sir. Dito sa menu na to. Ito yung road departure mitigation, yan sir yung sa lane assist. So magugulat ka sir kunwari nagda-drive ka, tapos bigla kang kakanan, kakabig siyang kaliwa. Kasi kokontrolin niya na nandun ka lang sa gitna ng lane unless magsi-signal light ka. So nag-signal light ka, magdi-disengage yan sir. So yun yung pinaka-purpose niyan. Pero ikaw sir, kung naiilang ka sa ganyan, i-off mo. Pero sa tingin mo ngayon, i-off ko na lang muna or okay na i-on ko lang. Then meron tayong collision mitigation. Ito sir, maganda, laging naka-on siya sa bad camera. Ito yung collision mitigation braking system sir. Yan yung pag biglang nawala sa focus sa pagdadrive, tapos biglang huminto yung sa harapan mo, kahit hindi ka nakapreno, magpapreno mag-isa yung kotse. Para maiwasan magkaroon ng kahit slow moving lang or traffic yan, magaganon din siya, mag-brake siya usa. Sa slow moving sir, hindi pa namin natatry. More on parang medyo mabilis. Yung which is mga 40 km per hour or 60 km per hour, hindi naman siya ganun kabilis. Pero yung slow moving sir, hindi pa namin natatry. Hindi pa namin nasusubukan. And then syempre ito sa pagdating sa Honda Sensing kasi sir. Ang Honda Sensing natin sir, wag po nating iaasa yung safety natin. So more on dapat ikaw yung magdadala ng safety talaga ng passenger or yung nasa loob ng ng sasakyan. So nakadepende sa yung pinaka-safety. Kumbaga additional safety lang po yung Honda Sensing. So na-enhance lang, kumbaga at least kung may time na medyo hindi ka nakafocus, medyo syempre ma-avoid natin yung accident. Plus meron tayong tinatawag sir sa Honda Sensing din, meron tayong tinatawag na auto headlight, auto high beam and low beam. Yan yung pag may nakasalubong ang sasakyan na naka high beam, mag-high beam din siya. So pag normally, di ba, pag ang nagiging reaction ng driver is mag-high beam din kasi oy nasisilaw ako. Di ba ganyan? Ganun yung mangyayari sa kanya. I-high beam niya din, kusa yung kasalubong mo, pag nag-low beam yan, mag-low beam din siya. So additional safety din yun, so, para hindi ka masilaw. And then meron tayong tinatawag na ACC or adaptive cruise control. Yan sir, ma-activate mo yan pag nasa EDSA siguro, nagamit ko naman siya sa EDSA, pero kailangan mo muna mag 40 km per hour bago mo siya
i-activate. Ano yun, pagka-activate mo, kailangan nasa desired speed ka na? Ng Or- 40 km sir. O isa-set mo pa yung speed? Hindi sir, pwede mong iset yung speed. At least 40 kasi, hindi mo siya pwedeng ma-activate ng below 40. So, kailangan i-activate ko siya within 40 km Yes, sir. sa tapo ko? Pag, pwede naman sir, kunwari, yung desired mo talaga medyo 100, i-80 mo ang gasolina para hindi ka naman madaming pipindutin. 80 tapos okay mo na. Tapos pag bitaw mo yan, hindi mo na kailangan mag-gas and mag-brake kasi mag-isa na siya, kusa na siya, di ba sir? Pero in case of emergency, pwede ka naman anytime mag-preno or mag-gasolina kung kailangan mo mag-overtake ng kasi kung may iwasan ka at kailangan mo ng speed, so maka-cancel yun. Pero ito sir, pag naset mo yan 40 km per hour rest or yung plus mo lang yan para pabilis ka ng pabilis, minus pabagal ka ng pabagal. Tapos ito sir, Once na naka-on na siya, mapindot mo siya once, automatic on na siya. yes sir, naka-on na yun. Tapos ikaw na mag-adjust ng speed. Yes sir, ikaw mag-adjust ng speed. So ito sir, meron tayong ito naman yung magsiset kan kung gaano kalayo yung gusto mong ipipreno ng sasakyan mo. Pag nag-adapt kasi ina-adapt niya yung speed nung nasa harap mo eh. So pag huminto yun, hihinto din siya. So ito yung sir, yung mga adjustment. Kung gusto mong medyo malayo para feeling safe ka, hindi ka naiilang, pwede po yan. Ito yung lane assist din po, kung gusto mong mag lane assist ka or hindi. So kunwari, habang nagdadrive ka, pero hindi ko naman nire-recommend, bitawan mo habang nasa expressway ka, naka-state sa sa center ng mismong lane. Pero syempre, opo, kakaaral mo lang sir, dapat lagi nakafocus sa kalsada at saka yung kamay dalawa, lagi. Kasi bakit dalawa kailangan? Kasi may mga nangyayari sir, binitawan to, tapos biglang may nadaanan na basa na medyo malalim. Dili ko kasi siya mag-isa eh. So depende sa ng lubak kung saan. Kung medyo mabilis ka, sa kangkungan po mapupunta yung sasakyan. Tapos sir, yun, aside from that, meron tayong tinatawag na lead departure. Yung lead departure sir, ito yung pag nasa intersection ka, nakahinto, tapos biglang or nag-go na, tapos ikaw medyo makulit, nagte-text ka, wala ka sa focus mag-drive. Pero bawal yun, di ba? Bawal yun. Pero nangyayari minsan, madalas ganyan. So ito sir, ang kinagandaan naman dito, magtutunog siya, magbibip siya. Ibig sabihin, boss, umandar na yung sarapan mo bago businahan ka naman sa likod mo. So yun yung natin sa mga Honda Sensing, which is additional po siyang safety talaga. And then tsaka sir, medyo mapapansin mo siya, parang since medyo high-tech, medyo malaking talon niya from mga old natin or yung mga kahit yung 2023 sir, to 2024 kasi di ba? Medyo malaking talon ng Honda Sensing kasi ang Honda Sensing sir, pang top of the lane lang, medyo mga mamahaling mga sasakyan like Honda Civic, Honda HRV, CRV, BRV sir, pang top of the lane pa yung VX. So yun po, di ba? So malaking bagay sir yung Honda Sensing. And then ang kinagandaan pa nito sir, meron tayong auto Android Auto or Apple CarPlay. Kasi mo sir, connect muna natin para nare-ready na natin yung Google Maps at medyo madilim na. Ito guys, ang ganda yung binili ni sir. Hindi ko nga na-picturean yung box eh. Pero yan yung ano to? 70 May. 70 May. Kala ko letter Z lang na Oh yan, 70 May ha. Ano pong parang? 70 May baka naman. Honda. Add phone, sige. Yan sir. Ayun. Sir, hindi nagagamit yung auto Android ang Apple CarPlay pag hindi ka naka-Siri ha. So pag di nag-connect yan, yes mo lang dyan sir, i-allow mo lang siya for CarPlay. If ever po na mag-disconnect siya tapos ibang phone, pwede naman po. Ayun. Pag si ma'am naman, kasi syempre ikaw, di ba, Blackpink yung tugtugan mo. Si ma'am naman BTS, o ako naman dyan, di ba? So yun, nakatugtog na yung pasilyo. So nandito tayo sa STI, sa Honda Cainta. So yan. Medyo mahirap sir kasi may plastic. Oo. So ito yung natin,
Yan, pwede kang mag-search or ayan, wala si hindi talagang ano si sir, ayaw ng Waze. Nagalit sa Waze to kasi nakwento niya naligaw siya. Hindi na siya hindi na siya nag-install. Google Maps So ay lang. Google Maps. O yan, Google Maps. Yan, so hinihintay natin dyan yung pinaka ano. Ayan. Ba't ganun? Parang okay na kanina eh. Ang ano, hintayin lang natin or pwede dyan sir i-on mo dyan. Okay na. Thank you. Okay na yun, no? Ay, ito. Okay na, sir. Yan, search na lang natin. So, okay na. Dito, tugtog. Madali na lang naman na yan, sir. Yan sa menu, kung hindi ka magano. Meron dyan radio, USB. Dito, sir. Pwede mong connect yung USB. Tugtog dyan, Bluetooth. Yan. CarPlay, pindutin mo pag automatic magano dyan. Tapos dito, sir, every time na magpapalit ka ng from park, reverse, diba yan? Kailangan preno. And then, yan. Drive. So ngayon sir, kunwari nagdadrive ka, ang pinaka-safe na gagawin mo sir, kaya ito lalak natin, diba? Neutral. So, wag mo nang i-park. Ganyan ka lang lagi. Drive, kung pag move ka. Traffic. Yan. Traffic, neutral ka. Hindi na kailangan pindutin. Hindi mo na kailangan pindutin. So ang kinagandaan kasi niyan sir, hindi ka sosobra. Kasi pagka hindi ka sanay sa ano, pwede mag-reverse or park. Ang pinakamasakop yan, reverse. Naiwan mo. Yun lang. Reverse naman sir ito. Yan. So camera, dito yung naka-wide. So kita mo yan hanggang dyan sa kabilang lane. Tapos ito yung pinaka-safe line mo or distance. Ito po yung bumper mo. Yan. Ito yung plate number mo, di ba? Ito yung naka ano lang, parang normal view. Kung gusto mo naka-focus, top view po ito yan. So makikita makita ni sir yan. So wag mo nang hintayin may tumunog na tug sir ha. Tug. Pag tug, medyo ano na yan, delikado na tayo yan. So yan. Pero laging every time na mag-change, mag-reverse ka, naka-wide siya agad kasi yung pinaka-safe, makikita mo yung buong paligid mo. Pero pinaka-safe pa rin po, tumingin po lagi dito sa ano, reverse mirror or rear mirror natin and side mirror po. Yan po lagi. Tapos meron tayo sir drive, normal drive or yung parang more on economic ano sir. Fuel efficiency yung drive. Sport sir kung gusto mong power. ES tayo. Tapos icon sir, icon button, yan lalabas dito. Mas matipid siya for city driving. City driving sir, kunwari ito siya. Papansin mo yan kasi aircon tsaka yung takbo mo kukontrolin niya eh. Kaya mo sir pag pinatay ko, kita mo yung difference ng aircon. Mas malakas yung aircon. Okay na. Kasi kinokontrol niya sir yung fuel efficiency pag ganyan. Ngayon pag naka-on kasi siya, pinipigilan niya yung takbo mo. Ngayon pag naka-highway ka, patayin mo lang siya kasi hindi mo kailangan ng tipid eh. Kailangan mo naman doon medyo maganda yung takbo mo or yung hatak ng unit natin. So maganda laging depende pala kung city driving or ano ka, kung i-on or off mo kung sa icon po. Kasi sir may mga part dyan like ito, leather po, leather ito leather. So medyo iwasan mo sir maglagay ng mga ano dito. Steering wheel cover. Yes sir, kasi minsan masisira, sayang. And then iwasan mo din sir magpahid-pahid na kung ano-ano. So mag-search ka sir kung anong pinaka parang healthy na nilalagay or pinapahid dito. Tapos maganda sir maglagay ka ng cover lagi pag hindi mo ginagamit yung coaches. Sinabi mo kasi 'di ba para hindi na ano yung mga ano natin. So kasi nakakasira yung init po eh. Plus yung mga pabango. Oo, hindi naman ako lalagay. Yung may perfume tapos yung mismong para may liquid kasi yun sir pag sobrang init yung pressure ng loob ng bottle niya lumalabas yung perfume, tutulo dito, magli-leak tapos magkakaroon ng discoloration kung ano yung tutuluan niya. So iwasan mo muna yun. Tapos ito sir yung mga piano block na yan, kung yung pang punas mo dito sa loob na basahan, pang punas mo lang dito sa labas, yun lang para at least hindi siya magkakagasgas-gasgas pa diyan. So yun, ano pa bang ano natin sir?
check natin sir yung ano, last. Yung engine. Opo. Sir, question. Baka may question ka pa. Habang nagdo-drive tayo, baka may maisip kang ano. Sige, sige. Tara sir. Do the owner sir. Ganito sir. Dito sa part na to, sa edge ka, di ba? May mararamdaman ka dito. Pakanan sir. Pakanan. Yung sa driving school kasi pakaliwa. Yan. Tapos angat. Kunin mo to sir. Bigat din yan. Sa square. Shoot mo lang sir mabuti. Yan. So yan sir, ang unit natin, Honda City na yung engine natin is 1.5 engine with yung horsepower po natin is 121. Double overhead cam po siya. And then ang transmission natin is CVT. Yes sir. So sa ngayon, ang mga gagalawin mo lang sir ito. Refill to. Refill mo din to. Ito yung sa coolant natin, ito yung sa washer natin. Tsaka yun sir, double check mo lang lagi sir yung sa preno sir, yung fluid natin. Maintenance natin sir is every 6 months or every 10,000, whichever comes first. Pero may tatawag sir, may magte-text sa'yo to remind you na for maintenance ka na. Yes sir. Tapos itong battery lang natin sir, nakahiwalay. 1 year lang po yan. So ina-advise ko lang sa inyo sir, kung medyo malapit ka na sa 1 year tapos biglang pumalya siya, bumili ka na lang ng ibang branded po na ano, na para at least hindi ka na ma-hassle sir. Ito yung computer box natin, fuse box, mga lines po ng ano natin. Ito yung ilaw kung magpapalit ka sir, mag-check ka na lang ng mga ano sir, basta pag nagpalit ka ng ilaw, yung mga hindi ni-splice, plug and play lang. Yes sir. Sa airbox natin, nandyan din yung mga filter po. Sa aircon sir, yung tumutulo, ito yon. Yung tubig, yan yon. Yes sir. Pag hindi yan nagtubig ng ganyan, hindi malamig yung aircon mo. Yes sir. So ito high pressure tsaka low pressure niya. Tapos itong belt na to sir, isa lang yung belt ng sa mga alternator, sa compressor, water pump, nandyan na yan sir. Tapos ABS module natin, yan po. Tapos pagdating sir, yun nga, sa maintenance natin, pinakauna natin maintenance is first 1,000. First 1,000 sir, or first month. So ikaw na bahala sir kung saan ka. Pero hopefully dito. Kasi katulad niyan, may mga kulang tayo para mabigay ko sa inyo dito sir personally. Ha? Sir, baba mo sir. Ganito sir, pagbaba, huwag mong pipindutin. Medyo taasan mo ng konti, hayaan mo lang siya bumaksak, di yan masisira. Click. Yes sir. Yan, tas bitaw. Yan. So, iwasan mo sir yung pinupush siya. Yes sir, kasi baka yun nga, masisira yung ano, magkakaroon ng dent. So, ngayon sir, picture muna tayo. Tapos, kunin ko lang yung gate pass, alis na tayo. Para matest na natin sir. Dadalhin kita sir sa ano. Pero sir, okay ka na, okay ka na, okay ka. Paano mo yung gas siguro? Sa gas muna tayo, ikot na tayo sa gas. Wait lang sir. Yun, tapos na yung ano natin, client natin. So gagawin natin, tuturuan lang natin siya saglit kasi ano ba, first time yung mag-drive ng automatic. Yan, pero mukhang marunong naman na si sir. Kasi nakapag-drive naman siya ng manual. Ano lang natin para mas maliwanag yung pag-picture natin. Yan. So sasamahan natin si Sir Dominic mag-drive. Yan. Okay, tara. Saan po yung petrol? Kanan ka na agad sir. Pwesto ka na agad sa kanan. Kasi ito na sir. Para ako nanonood
manood ng horror movie. Grabe. Ay, medyo suspense eh. Napapahawak ako ng dalawang kamay. Ay, kuya. Hindi, okay naman mag-drive si sir. Oh my God. So yun, na-deliver na natin, na-release natin yung Honda City na V variant. So maraming salamat kay Sir Dominic and kay Ma'am Bianca. So enjoy nyo yung Honda City natin. Ingat po kayo sa pag-uwi. Alam ko medyo kambati naman sa driving skill ni Sir. So yun, si Sir naman, galing naman siya sa mga ibang brand. Nag-check lang siya. Chinek niya yung close competitor ni Honda City. Tapos eventually yun, nagustuhan niya yung promo and nag-search siya. So sinearch niya yung yung competitor plus yung brand na gusto niya and yung pinaka-close competitor ng gusto niyang unit, which is yung Honda City. So pagdating doon, nakita niya yung advantage ng Honda City. So sa mga maintenance, sa power, fuel consumption, yan, so nakita niya. So ang nangyari doon, nag-inquire siya sa atin, tapos after noon nagustuhan niya, nag-transfer na lang yung approval. So nung nag-transfer, siguro mga 2 weeks lang. 2 weeks lang kasi ngayon lang siya available since kakapasa niya lang sa non-pro niya. So congrats sir. So yun, maraming salamat sa pagsama sa akin. And then may mga clients pa tayo soon na ma-release. So meron tayo by Saturday, 3 unit magkakasabay-sabay. And then plus may mga unit tayo ng Honda City RS, no. Hinintay lang natin yung availability ng unit and ng clients. Plus meron tayong mga Honda CR-V din na. Hinintay lang natin yung stock. And then hintayin nyo, magkakaroon tayo ng test drive siguro by Thursday. By Thursday sila Ma'am Grace magte-test drive tayo ng all-wheel drive na CR-V. So i-vlog din natin yan para makita natin kung ano talaga or malaman natin sa iba or syempre hindi galing sa Honda na kung ano yung feeling ng mismong pagdadrive ng Honda CR-V, kung ano magiging experience nila and reaction nila. So yan, maraming salamat sa pagsama sa akin. And hopefully kung nagustuhan niyo po itong video na to, please paki-like, paki-share, paki-subscribe po. So maraming salamat po sa inyo and God bless.